Live mula sa himpilan ng News 5. Simulan na ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas. Magandang gabi Pilipinas, ika-15 araw ng Mayo taong 2024. Kasamang buong pwersa ng News 5. Narito na mga po ang frontline na balita. Wellness clinic sa Pasay, ni-raid dahil sa illegal cosmetic procedures at abortion. 5 dayuhang doktor arestado. Tricycle at bus lumiyap sa karambolan ng mga sasakyan sa Lopez, Quezon. 6 patay. Lalaki sa Cubao, Quezon City, ginahasa ang 16 anyos niyang anak. Isa pang sospek sa QC, arestado naman sa panghahalay sa menor de edad niyang pinsan. Ikalawang supply mission ng Ateneo Coalition sa West Philippine Sea natuloy sa kabila ng banta ng mga barko ng China. Panghuhuli sa mga unconsolidated jeep at UV Express tuloy bukas. Yan ay kahit may nakabinbing petisyon sa Korte Suprema para mag-issue ng temporary restraining order laban sa PUV modernization program. Substitution o pagpapalit ng kandidato pagtapos ng deadline ng filing ng Certificate of Candidacy, ipagbabawal na simula sa 2025 midterm elections. News 5 Exclusive. Isang barangay sa Pandi, Bulacan, walang nakaupong opisyal. 3,000 residente nahihirapan tuloy makakuha ng serbisyo mula sa gobyerno. At sa Frontline Showbiz, kilalanin ang pinakabagong mga kapatid na Win Girls. Catherine Bernardo, ibinahagi naman kung paano niya na-achieve ang kanyang fitness goal. Arestado ang 5 dayuhang doktor sa ni-raid na wellness clinic sa Pasay. Bukod sa illegal na cosmetic procedures, sangkot din daw ang clinic sa abortion. Nasa frontline ng balita niyan, si Maricel Halili. Sama-samang pinasok ng mga tauhan ng PNP, Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission ang wellness clinic na ito sa Pasay. Kompleto sa hospital beds at mga medical equipment ng clinic. Ikinasa ng mga otoridad ang operasyon noong Lunes kasunod ng reklamong natanggap nila na sa likod ng wellness clinic na ito nangyayari ang iligal na operasyong may kaugnayan sa pagpapaganda. Ang masaklap pa, sangkot din daw ang clinic sa abortion. Arestado ang 5 doktor sa wellness clinic, 3 Vietnamese at 2 Chinese. There are actually covert operations on foreign nationals doing these karumal-dumal tong mga activities na ito. If these are pseudo-doctors na nagpe-perform ng not just kahit yung abortion na, even yung cosmetic surgeries that if they are unsanctioned by the Department of Health, delikado yun at maaring may masaktan or mamatay doon sa kanilang mga procedures. Ang masaklap, wala ring permit ang clinic at kulang sa dokumento ang mga inarestong doktor. They do not have approvals to practice medicine because you cannot just practice medicine in the Philippines. They have no work visas. They do not have anything. It's an underground clinic that they've been doing. Ayon sa BI, nakakaalarma na nasa paligid lang ng mataong lugar ang iligal na clinic. Posibleng mga dayuhan din daw ang nagpapalaglag sa naturang clinic at ang mga pasyente nila ay posibleng nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operation o POGO. Mananatili sa pasilidad ng Bureau of Immigration ang 5 dayuhang doktor habang hinihintay ang desisyon ng deportation case laban sa kanila. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Inaresto sa magkaiwalay na operasyon ang 2 lalaking nanghalay ng mga minor de edad sa Quezon City. Ang isa sa mga sospek, hinalay ang sariling anak ng malasing. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Sa kanyang pinapasukang trabaho sa Cubao, Quezon City, inaresto ang lalaking ito. Suspect siya sa panggagahasa sa kanyang 16 anyos na anak. Ayon sa mga pulis, Lunes nangyari ang krimen. Lasing daw noon ang suspect. Nakareceive po tayo ng tawag mula po mismo sa ating barangay na mayroon pong biktima ng panggagahasa. Accordingly, nakainom po siya nung ginahasa niya yung kanyang anak na wala po during that time ang kanyang nanay.
Napag-alaman ding gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang suspect. Labis naman ang pagsisisi ng ama sa nangyari. Sakit po sa akin. Hindi ko po expect na magagawa ko po yung ganyan. Nadala po ako ng bisyo ko po. Nakainom po ako noon. Sabi ng anak ko na nagising daw po siya ako ng madaling araw, alauna na may nagawa daw po ako sa kanya. Sa hiwalay na operasyon, huli rin ang isa pang suspect sa pangahalay sa menor de edad. Sa pagkakataong ito, mismong pinsan naman ng suspect ang biktima. Nakagamit umano ng droga ang suspect ng gawin ng krimen. Nagtago pa ang suspect ng 2 araw sa kabilang barangay bago nahuli. Hindi na niya itinanggi ang krimen. Aminado po ako. Hindi ko po alam talaga, sir. Naka-droga po ako nun, ma'am. Hindi ko po alam tumatakbo sa isip ko. Kaya po nagawa ko yan. Nasa kustodiya na ng QCPD Station 9 ang mga suspect na mahaharap sa reklamong statutory rape. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Patay ang 6 na sakay ng isang tuktok o tricycle matapos silang mabangga ng truck sa Lopez, Quezon. Nadamay din sa disgrasya ang isang bus. Nasa Frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Nagliliyab ang mga sasakyang ito na sangkot sa karambola ng madatnan ng ilang motorista sa barangay Canda Ilaya sa Lopez, Quezon kaninang madaling araw. Kabilang sa nagkarambola ang isang tuktok o tricycle, isang bus at isang truck. Base sa investigasyon, nakahinto ang tuktok at bus para magbigay daan sa ibang motorista nang masalpok sila ng truck sa likod. Isang lane lang ang nadaraanan noon sa lugar dahil inaayos ang kalsada. Nagliyab ang gasolina na karga noon ng tuktok, dahilan para matrap ang ilan sa mga sakay nito. Dead on the spot ang 4 sa mga pasahero habang 2 ang namatay habang ginagamot. 3 pang kasama nila ang sugatan at nagpapagaling sa ospital. Wala namang nasaktan sa mga sakay ng bus at closed van. Hawak na ng mga pulis ang driver ng truck. Sa kanyang pahayag, hindi raw gumana ang preno ng truck kaya niya nabangga ang 2 sasakyan. Medyo palusong pong area yun, medyo mabilis yung takbo. Nang makita niya na stop, may mga sakyan sa unahan. Pinilit po niya na mag-apply ng brake, so hindi na po kinaya ng kanyang preno at nabangga po niya yung tok-tok. Pwede din po yung hanggang sa tumama po sa nasa unahang bus. Maharap ang driver ng truck sa reklamang reckless imprudence resulting in multiple homicide, serious physical injuries and damage to property. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Bumangga sa mga nakahilerang concrete barrier ang isang jeep sa Quezon City. Ang tsuper, iba-iba ang sinasabing dahilan kung bakit siya nabangga. Nasa Frontline na balitang yan, si Hannibal Talete. Nayupi ang harapan ng pampasaherong jeep na ito matapos bumangga sa mga nakahilerang concrete barrier sa kanto ng EDSA at Congressional Avenue sa Quezon City kagabi. Sa lakas ng pagkakasalpok, tumalsik ang 2 concrete barrier. Kwento ng isang nakakitang rider, mabilis ang takbo ng jeep bago ito bumangga. Ang alam ko dito mag-u-turn yan eh. Mabilis siya, hindi na nakontrol. Ayun. Okay naman. Ang inaano ko lang yung tama yung motor ko. Buti na lang daw at nakapagpreno ang rider kaya hindi tumama sa kanya ang mga concrete barrier. Tumangging humarap sa camera ang driver ng jeep. Pero kwento niya sa News 5, may iniwasan siyang motorsiklo. Pero iba ang kwento niya sa mga responding taga-barangay. Nawalan daw siya ng control sa jeep. Pinangga talaga yung 2 barrier. Mabilis eh. Tumilapon yung barrier eh. Sabi, nawalan daw ng preno. Wala namang nasaktan sa aksidente. Nahaharap naman sa reckless imprudence resulting in damage to public property ang driver ng jeep. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Naharang ang higit kalahating bilyong pisong halaga ng mga hindi rehistradong sigarilyo na tinangkang ipuslit sa Manila International Container Port sa Tondo, Maynila. Ayon sa Bureau of Customs, galing Singapore ang 3 container ship na naglalaman ng mga illegal na cigarette at vape products. Higit 791 million pesos ang halaga ng kontrabando. Nakapangalan ng mga kargamento sa Burias Junk Consumer Goods Trading na napag-alamang hindi rehistradong importer ng tobacco products. Maharap sila sa patong-patong na reklamo. Samantala, sinalakay ng mga tauhan ng BIR ang 7 warehouse ng sigarilyo sa Brooks Point, Palawan. Nasamsam nila higit 200,000 pakete ng sigarilyo. Dahil yan sa higit na 150 million pesos na hindi nabayarang buwis ng may-ari ng warehouse. Maharap sa mga kaukulang reklamo ang mga sangkot.
Tagumpay ang dalawang pakay ng civilian mission sa West Philippine Sea ng Atenito Coalition. Nakapaghatid sila ng tulong sa mga mangingisdang Pinoy at nakapaglagay din ng boya sa dagat na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang natitirang misyon nila ngayon makarating sa Bajo de Masinloc. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Madaling araw pa lang dumating na sa Matalves Port sa Masinloc, Zambales ang mga volunteer na kasama sa ikalawang civilian supply mission sa West Philippine Sea na inorganisa ng Atenito Coalition. Ayon sa grupo, umabot sa 200 volunteers ang kasama sa misyon. Parte ng convoy ang 5 civilian boats o pangulong at 100 maliliit na bangka. Dala nila ang mga ipapamahaging tulong sa mga mangingisdang Pinoy sa Panatag Shoal tulad ng pagkain at gasolina. Pasado alas 7 ng umaga, lumayag na ang civilian convoy. Sinalubong naman ang convoy ng BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard kung saan kami nakasakay. 11 nautical miles ang layo mula sa Magalawa Island. Ito ang rendezvous point o lugar kung saan magtatagpo ang PCG at ang civilian mission. Bandang alas 10 ng umaga, Miyerkules, May 15, habang sakay ng BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard ay natanaw na nga natin itong mga bangka ng mga Pilipinong mangingisda na kasali sa ikalawang civilian mission ng Atenito Coalition papuntang Scarborough Shoal. Agad nilang nilatag ang mga boya sa dagat na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nakapwesto ito sa layong 14 nautical miles mula sa Masinloc. May nakasulat din itong West Philippine Sea o WPS Atenito. Bukod dyan, binigyan na rin ang mga mangingisdang Pinoy roon ng food packs at gasolina. Pero may ilan daw na hindi nakatanggap. Kabilang dyan si Roque na ilang oras daw naghintay para sa libreng krudo. Itinanggi naman niya ng Atenito Coalition. Actually po, nagbigay pa rin po tayo maski dun sa mga hindi initially na ilagay natin sa listahan, nagbigay pa rin po tayo. Sa huli, nabigyan din ng diesel si Roque. Iginiit naman ng Atenito Coalition na hindi sila papasindak sa mga barko ng China na namataan nila sa paligid ng Panatag Shoal. Hindi naman daw gulo ang kanilang pakay roon. Kung may nagpo-provoke dito, China yon, sila ang nakaharas, nang-aabuso ng ating mga kapwa Pilipino. Imagine, sa harap ng mga wooden fishing vessels ay mga militia at Coast Guard ang ihaharap niya. Very disproportionate. Ang mga maliliit na bangka naman hindi na lumapit sa Panatag Shoal o Bajo de Masinloc. Ang 4 na malalaking bangka o pangulong na lang ang susubok na makalapit doon. Patuloy namang babantayan ng PCG ang civilian mission. Bukod sa BRP Bagakay, 2 pang barko ang aalalay sa convoy. Sinisiguro naman ng PCG na handa silang protektahan ng mga volunteer sakaling magkatensyon sa dagat. Even with the very limited number of Coast Guard vessels we have, what I can tell you right now is that the Philippine Coast Guard will really make sure and do whatever it takes, no, para siguraduhin na maililigtas ang ating mga kababayang Pilipino na ang dahilan lang naman ay naglalayag sila within our own exclusive economic zone. Paglilinaw ng PCG, hindi ang gobyerno ang nasa likod ng civilian mission. Hindi rin daw nito layuning galitin ang China. Are we provoking them? Are we escalating the tension? No. They are the ones escalating the tension because the mere fact that they are deploying their Coast Guard vessels, their Chinese maritime militia, to block a civil society initiative in sailing within our own exclusive economic zone, yan ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tension. Hindi tayo. Bukas ng umaga, inaasahang makakarating ang civilian convoy sa Panatag Shoal. Sa Biyernes, posibleng matatapos ang misyon. Mula West Philippine Sea, nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Pinapalayas ng isang senador ang sinumang opisyal ng Chinese Embassy na mapapatunayang nasa likod ng sinasabing audio recording tungkol sa bagong kasunduan sa Ayungin Shoal. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Isinusulong na maimbestigahan sa Senado ang sinasabi ng Chinese Embassy na hawak umano nitong audio recording ng pag-uusap ng isang Chinese diplomat at ng isang AFP official tungkol sa isang new model agreement sa Ayungin Shoal. Ayon kay Senator Francis Tolentino, chairman ng Senate Committee on Maritime and Admiralty Zones, aalamin sa pagdinig kung lehitimo nga ba ang audio recording. Wala itong acknowledgement na nagkaroon nga talaga ng pag-uusap na mayroong new model. Because that's extraneous. Aalamin din sa pagdinig kung may paglabag sa ating anti-wiretapping law. It is a serious breach
of existing international law for an embassy, a foreign embassy, to violate internal and domestic laws of a host country. Kahit i-tape mo lang yung greetings, ni hao, good morning, wiretapping na yun. Kung mapatunayan daw na lumabag sa anti-wiretapping law ang Chinese Embassy, dapat daw magsorry ang gobyerno ng China at ipawave ang diplomatic immunity ng kanilang opisyal para mapanagot sa batas ng Pilipinas. Pwede rin daw paalisin sa bansa ang mga empleyado ng Chinese Embassy at ituring na persona non grata ang Chinese diplomat na umamin sa wiretapping. Pwede rin daw ikonsidera ang pag-recall o pagpapauwi sa ambasador ng Pilipinas na nakatalaga sa China. Iimbitahan ng mga opisyal ng Chinese Embassy sa pagdinig. Hindi sila pwedeng makumpel, but because this involves a violation of Philippine laws, palagay ko dapat umattend sila para patunayan na in good faith sila. Para patunayan na wala silang inililihim. So, nasa kanila na yon. Ipinag-utos na rin ng Department of Justice na imbestigahan ang mga iligal na gawain ng mga foreign diplomat. Giit ni Justice Secretary Boying Remulla, obligasyon ng mga diplomat na respetuhin at sundin ang batas ng bansa. Hindi rin daw dapat ginagamit ang diplomatic immunity para sirain ang kapayapaan ng bansa. Suportado naman ng Philippine Coast Guard ang pagpapatalsik sa mga Chinese diplomats kung mapapatunayang lumabag sila sa anti-wiretapping law. Wala pang pahayag ang Chinese Embassy, pero una nang sinabi ng Chinese Foreign Ministry na dapat malayang nagagawa ng mga diplomat ang kanilang tungkulin. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Magsisimula ng hulihin at hatakin ng LTFRB ang mga kolorum at hindi consolidated na mga jeep bukas. Pero ang ilang tsuper hindi raw natatakot at tuloy pa rin sa pamamasada. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Business as usual pa rin nang abutan namin ng terminal ng jeep na ito na biyaheng Pasig-Tipas. Hindi sila sumali sa industry consolidation kaya wala ng prangkisa ang mga pumapasadang jeep dito. Pero hindi raw sila natatakot kahit mag-uumpisa ng manghuli ng mga kolorum ang LTFRB simula bukas. Ang sabi nga namin, biyahe tayo kasi hindi naman pwedeng tumigil. At paano yung pamilya namin kung kami titigil sa paghahanap buhay? May 1 pa nang tinanggalan ng prangkisa ang mga hindi umabot sa consolidation deadline noong April 30. Pero imbes na manghuli, puro show cause order muna ang inisyo ng LTFRB. Ito ay para pagpaliwanagin ng mga operator na hindi sumali sa kooperatiba. Hirit ng LTFRB, sobrang palugit na raw ang kanilang ibinigay. Kaya simula bukas, hindi na lang sila basta-basta papara ng mga tsuper. Dahil hahatakin na nila ang mga makikitang kolorum sa kalsada. We already have a list of them. Sila po yung mga una naming ma-flag down. Ma-identify naman namin kasi may rota yan, may plate number yan. So makikita namin kaagad pag malayo pa lang yung jeep, titignan lang namin yung plate number. Kapag nahuli, 1-year suspension ng lisensya ang ipapataw sa driver. Pagmumultahin din ng 50,000 pesos ang operator. At i-impound ang mismong jeep. Para hindi mahuli, pinayuhan ng LTFRB ang mga consolidated na jeep na ipaskil sa windshield ang kopya ng first page ng petisyon nila noong sumali sila sa kooperatiba. Yung mga nakikita nating jeepney sa kalsada, ito na rin daw talaga yung inaasahan ng LTFRB matapos ang industry consolidation. Wala raw inaasahang matinding kakulangan sa supply ng mga sasakyan. Pandemya pa lang, marami ng jeepney ang hindi nagrehistro at marami na rin tsuper ang naghanap na ng ibang kabuhayan. At ang mga natira, sila rin yung sumali sa industry consolidation. Para maiwasan ng tensyon, humingi na rin ng tulong ang LTFRB sa PNP. Ito ay para hindi magkagulo kapag nagsimula na silang manghatak ng mga kolorum na jeep bukas. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong araw dahil sa manipis na supply ng kuryente. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, mula yan alas 2 hanggang alas 4 ng hapon kanina. Naulit ito bandang alas 6 ng gabi at magtatagal hanggang mamayang alas 8 ng gabi. Ayon sa NGCP, manipis ang supply ng reserbang kuryente sa konsumo ngayong araw. Nasa 19 na planta kasi ang nananatiling bagsak habang 5 ang binawasan ang kapasidad. Samantala, normal naman ang status
ng Luzon at Mindanao Grid. Hindi pa opisyal na tag-ulan. Yan po ang nilinaw ng Pag-asa kasunod ng mga naranasang pag-ulan nito mga nakalipas na araw. Ayon sa Weather Bureau, maiikling pag-ulan lang ito. Kung ikukumpara raw nung nakaraang taon, unang linggo ng June nagsimula ang tag-ulan. So ito po yung mga short duration rainfall lang na kung saan maaring hindi po sunod-sunod na araw na meron tayong ganito karami na ulan at medyo isolated pa rin po. Hindi pa rin po dun sa kabuuan na tinatawag nating western section ng ating bansa na kung saan yun po yung ating minomonitor para masabi natin na may hudyat na ng tag-ulan. Sa weather update ng Pag-asa, patuloy na makakaapekto ang shear line sa extreme northern Luzon. Magdadala ito ng maulap na papawirin at may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa Batanes, Cagayan at Apayao. Posible rin makaranas ng kalat-kalat na pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera at Aurora. Maulap at may tsansa namang umulan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa sa mga susunod na araw. Lusot na sa komite sa Kamara ang panukalang batas para sa food stamp program ng DSWD. Pero bago yan, kinwestiyon ng mga mambabatas ang 3,000 pisong binibigay sa kada pamilya sa ilalim ng programa. Tingin nila hindi na ito sapat lalo't mahal na ang presyo ng mga bilihin. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Sa pagdinig ng House Committee on Social Services, ipinasa na ang panukalang pamamahagi ng 3,000 pisong food stamp sa mga pinakamahihirap na pamilya sa bansa. Programa ito ng Department of Social Welfare and Development para tugunan ang problema sa dumaraming nagugutom na Pilipino. Unang tanong ng mga mambabatas, sapat kaya ang 3,000 pesos na food stamp kada buwan? Lumalabas kasing 15 pesos ang budget sa kada pagkain. Show me, offhand, 15 pesos. Pasok yung isang cup ng rice. Madam Chair, perhaps munggo, rice, and some fish. And some fish. So 15 pesos. Yes, Madam Chair. Thank you. No, I'm just trying to picture how a 15 peso meal would look like. Panawagan ni Bulacan 2nd District Representative Tina Pancho, dagdagan ang ibibigay na budget sa kada pamilya. Madam Chair, may I suggest that we make it 5,000 to be more realistic? Kasi yung is 3,000, is that for 1 month? I think that's impossible. Sagot naman ng committee chairman, hayaan mo nang dumaan ito sa House Budget o Appropriations Committee. Ang DSWD naman, tinulak na ilagay sa panukalang batas na hindi pinal ang 3,000 pesos. Sana raw payagang magtakda ng halaga ang bubuoing Interagency Committee para sa programa. This is to ensure that we'll be able to cover po yung needs of our beneficiary in case of inflation or other analogous circumstances, Madam Chair. I'm sure the committee will accept that. We'll just have to coordinate with the authors. Sa ngayon, nasa 3,000 benepisyaryo ang nabigyan ng food stamps sa pilot implementation ng programa. Binigyan sila ng Electronic Benefits Transfer o EBT card na may lamang 3,000 pesos. Pwede nila itong gamiting pambili ng pagkain sa itinakdang redemption areas o accredited retailers. Ang problema ayon sa DSWD, nasa 1.89 billion pesos lang ang inaprubahang pondo para sa food stamp program sa ilalim ng General Appropriations Act. Sasapat lang daw ito para sa 100,000 beneficiaries. Malayong malayo sa target nilang 300,000 benepisyaryo ngayong taon. Hiling ng DSWD, dagdagan sana ang pondo ng food stamp program. Ayon pa sa ahensya, sa ngayon hindi raw muna kasama sa magiging benepisyaryo nito ang mga nasa ilalim na ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Target ng komite na maipasa ang panukalang batas para sa food stamp program bago ang Sinay-DA adjournment ng Kongreso ngayong Mayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ninakawan na, pinatay pa. Yan ang sinapit ng isang negosyante sa Imus, Cavite. Ang pagtakas ng suspect sa pool sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Pasado alas 9 ng umaga kahapon, makikita sa CCTV na ito ang negosyante si Anthony Carrasco sa tapat ng kanyang Lotto outlet sa Barangay Malagasang 2G sa Imus, Cavite. Kasama niya ang kanyang live-in partner. Sabay silang tumawid papunta sa kanilang pickup truck na nakaparada sa kabilang kalsada. Pagsakay nila,
Makikita naman ang isang lalaking tumatakbo papunta sa pickup truck. Hindi masyadong pansin sa CCTV pero may dalang baril ang lalaki. Sumakay siya sa passenger seat. Maya-maya, umabante ang sasakyan. Hindi na makikita sa video pero nagdeklara na pala ng hold up ang lalaki kina Carrasco at kanyang kasama. Tumakbo pa ng halos 100 metro ang sasakyan hanggang sa tumigil sa kalsadang ito. Binaril na pala niya si Carrasco at tinangay ang 12,000 pesos na benta mula sa Lotto outlet ng biktima. Kita ang pagtakas ng suspect mula sa pickup. Isang dumaraan sasakyan ang pilit niyang binuksan. Nang hindi umubra, sinubukan niyang kunin ng isang motorsiklo pero natumba ito. Pumunta siya sa isa pang motorsiklo at tinutukan ng baril ang rider. Dito na siya umangkas para tumakas. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita ang pagbaba ng suspect sa tapat ng Lotto outlet. Binalikan niya pala roon ang kanyang nakaparadang motorsiklo sa katuluyang tumakas. Dinala naman sa ospital si Carrasco pero namatay rin kalaunan. 2 bala ang tumama sa kanya, isa sa likod at isa sa ulo. Ang initial na information natin sir na nakuha regarding dun sa kasama ng biktima ay pagnanakaw na sir yung dahilan. Dahil may kinuhang pera sa kanya. Itong biktima ay magkukuha ng mga kita nila sa Lotto outlet. Tila planado raw ang ginawa ng gunman kay Carrasco. Nakunan din sa CCTV na nag-aabang ang gunman sa harap ng Lotto outlet. Inaalam pa ng mga pulis kung hold up lang o personal na galit ang motibo sa krimen. Nagkasana ng manan operation ang Imus Police. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Susunod, isang barangay sa Pandi, Bulacan, halos 6 na buwan nang walang nakaupong kapitan at kagawad. Nga ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Namdagdag ng isa pang barko ang Philippine Navy na poposte sa Sabina Shoal. Makakasama nito ang BRP Teresa Magbanwa na isang buwang nang nagbabantay sarado ang bahura na sa reclamation ng China. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Matapos madiskubre ang tambak ng mga patay at durog na corals sa bahagi ng Escoda o Sabina Shoal, ipinadala ng Philippine Navy ang isa sa mga barkong pandigma nito para bantayan ang bahura. Magiging katuwang ito ng BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard na nauna nang dineploy sa lugar nang magkumpirmang may reclamation activities ang China sa Sabina Shoal. This is to ensure that whoever is doing that, we are not sure who is doing that, whoever is piling up dead corals on Sabina Shoal, we will be able to expose their activities. Ayon sa Philippine Navy, kahina-hinala ang biglang pagsulpot ng tila sandbar sa Sabina Shoal dahil sa mga itinambak na corals. Ganito rin daw ang nangyari sa iba pang maritime features sa West Philippine Sea kung saan nagkaroon ng artificial islands dahil sa reklamasyon ng China. Hindi raw ito hahayaan ng militar, lalo't nasa 71 nautical miles lang ang layo ng Sabina Shoal mula sa mainland Palawan at pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Mag-iisang buwan ng bantay sarado ng BRP Teresa Magbanwa ang Sabina Shoal. Ito raw ang dahilan kaya napipigil ang anumang reklamasyon ng China roon. Our mere presence there have already deterred the People's Republic of China in continuing their illegal reclamation because we haven't noticed any progress dito sa reclamation nila. Kung ano ang size ng reclaimed areas na pinagtambakan nila, mula noon hanggang ngayon na nandun ang Philippine Coast Guard, hindi naman na lumaki. Una nang sinabi ng Chinese Embassy na ang PCG lang ang nag-iisip na silang may pakana ng pagtatambak ng corals. Ayon sa maritime security expert na si Ray Powell, overdue o matagal nang dapat ginawa ng Pilipinas ang pagpoposte sa mga mahahalagang maritime features gaya ng Sabina Shoal. Sinasamantala raw ng China ang pagkakataon para palawakin ang pag-okupa sa West Philippine Sea. So we see it not just with the piling of coral to try to raise the elevation of a shoal. You even just see it in the bringing together these militia ships. You've seen them at Iroquois Reef as well. You've seen them, of course, in huge numbers at Whitsun Reef. So these are all precursors to be able to say China has owned these for a long time. Kinumpirma rin ni Powell na mas dumami
ang namonitor nilang Chinese vessels na nakaposisyon sa paligid ng Scarborough o Panatag Shoal. Tiyempo yan sa paglalayag ng ikalawang civilian mission ng Atenito Coalition para sa mga mangingisdang Pinoy doon. Batay sa satellite images, nasa 13 China Coast Guard at maritime militia vessels ang nasa palibot ng bahura. Habang hindi kalayuan sa Scarborough, nakaabang pa ang mahigit 20 barko ng Beijing. So they appear to be kind of a force in waiting, and I think China is just waiting to pull them in if they feel like they need to. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. May barangay pero wala namang kapitan at mga kagawad. Yan ang problema ng nasa 3,000 residente sa isang barangay sa Pandi, Bulacan. Hirap tuloy silang makakuha ng serbisyo mula sa gobyerno. Nasa Frontline ng balitang yan si Mon Gualvez, exclusive. Problemado ngayon ang sari-sari store owner na si Cherylo na taga-barangay San Roque, Pandi, Bulacan. Kailangan niya ng Certificate of Indigency para sa food assistance na makukuha sa barangay hall. Yun nga lang, walang nakaupo mga barangay chairman at mga kagawad sa kanilang barangay mula pa noong nakaraang Nobyembre. Imbis na sa barangay kami pupunta lang, malapit, ngayon po sa munisipyo kami pinapunta para doon po kumuha. Yung pila po, tsaka syempre yung araw na yun, kung may gagawin pang iba, imbis na makuha agad, pupunta pa doon. Si Manay Cecilia naman, nangangamba dahil walang rumorondang tanod sa kanilang lugar. Di ka pa pwedeng maglakad ng mag-isa ka. Bakit po? Madilim mamaya saksakin na lang kami pataliko dyan dahil madilim Nag-ugat ito sa disqualification case na isinampa laban sa mga opisyal na kumakandidato pa lamang noon dahil sa issue ng premature campaigning. Hindi pa sila makaupo habang nakabinbin sa Comelec Unbank ang kanilang kaso. Nagkaroon tayo ng pulisiya na yung lahat ng mananalo sa barangay and SK election na may pending disqualification cases sa Comelec and the evidence of guilt is strong, may power ang Comelec na isuspend ang proklamasyon. Walang magawa ang nasa 3,000 naninirahan sa lugar kundi magtiis na muna habang walang namumuno sa barangay. Bukod sa mga serbisyong maaaring makuha mula sa barangay, mahigit 6 na buwan na rin nakatenga o nakatiwangwang itong bagong barangay hall sana sa lugar pero hindi ma-turnover dahil wala nga ni isang opisyal ang naupo mula nang matapos ang halalan. Habang gumugulong ang kaso ng mga barangay officials, ang lokal na pamahalaan ng Pandimuna ang sumasalo sa ilang pangangailangan ng mga apektadong residente. Pero limitado lang din daw ang may tutulong nila at hindi naman nila pwedeng i-take over ang pamumuno. Hindi naman pwedeng maglabas ng budget. Ang San Roque sa ngayon nakapress ang kanilang budget dahil po doon sa pangyayari. Wala pong kapitan na pipirma, wala rin pong treasurer na pwedeng maglabas ng pondo. Pero ayon sa Comelec, pwede naman daw mag-appoint ng officer in charge o OIC sa mga nababakanting posisyon. Ang purpose niyan hindi maimbierna o maistorbo yung delivery ng basic services. Lagi po yun nasa local government code pagka in case of vacancy, whether temporary or permanent vacancies. Sa datos ng Comelec, aabot sa 253 na barangay sa buong bansa ang may pending na disqualification cases laban sa kapitan o kagawad. Nangako naman ng Comelec na mareresolba raw lahat ng mga kaparehong kaso hanggang sa unang linggo ng Hunyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Epektibo na sa 2025 midterm elections ang bagong no substitution policy ng Commission on Elections. Ibig sabihin, hindi napapayagan ang palitan ng mga kandidato pagkatapos ng deadline ng filing ng Certificate of Candidacy o COC sa October 8. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Tapos na raw ang maliligayang araw ng mga pabebeng kandidato dahil hindi napapayagan ang substitution o palitan ng kandidato pagkatapos ng isang linggong filing ng Certificate of Candidacy mula October 1 hanggang 8. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, inaprobahan na ng OnBank ang proposal niya kanina. Sa ilalim nito, pag-iisahin ang period ng filing ng COC at paghahain ng withdrawal at substitution. Ibig sabihin, mula October 1 to 8, pwede pang magpalitan dahil yun po talaga ang period ng filing ng Certificates of Candidacy. Pero pagkatapos po ng October 8, hindi na po natin papayagan. Paglilinaw ni Garcia, pwede pa rin namang umatras o mag-withdraw ang sinumang kandidato pagkatapos ng October 8 deadline. Pero hindi na siya pwedeng palitan ng ibang kandidato maliban na lang kung mamatay o ma-disqualify ang kandidato.
Isa sa pinakakilalang kandidato na nag-substitute si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang palitan niya bilang presidential candidate ng PDP laban si dating DILG Undersecretary Martin Dino noong 2015. Bagamat may umiiral na Omnibus Election Code, nilinaw ng COMELEC na pwede na nila agad ipatupad ang bagong patakaran kahit di na dumaan sa Kongreso. Hindi na po kailangan sapagkat kami naman po ay may power to enforce and administer election law. Pwede namin po ma-reconcile yung magkakaibang version ng ating batas para lang panatilihing on equal. Tiyempo naman ang desisyon ng COMELEC on bank. Dahil pumasa na rin sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang panukalang batas para amyendahan ang probisyon ng Omnibus Election Code tungkol din sa substitution. Sa ilalim kasi na umiiral na batas, pwedeng palitan ng kapartido niya ang sinumang kandidato kapag namatay, na-disqualify o basta nag-withdraw. Pinapayagan ito ng COMELEC kahit tapos na ang COC filing basta hindi lalagpas ng November 15. Kaya nagiging kalakaran tuwing COC filing na iba ang pinapatakbo pero pinapalitan na lang ng mismong kandidato ng partido kalaunan. Rini-reserve yan para sa isang kandidato na hindi pa nakapag-decide. Kung talagang may intention kang to serve, why don't you file it there? Para tuldukan ang gantong kalakaran, inaprobahan ng komite sa Kamara ang panukalang tanggalin sa Section 77 ng batas sa salitang withdrawal at isisingit ang katagang permanently incapacitated. Ibig sabihin kapag naging batas, papayagan na lang ang substitution ng kandidato kapag namatay siya, na-disqualify o naging permanently incapacitated o nagkaroon ng mental o pisikal na kapansanan, dahilan para hindi niya magawa ang kanyang tungkulin. Pero licensed doctor daw dapat ang magsasabi nito. Kasi ma-abuse na uli pag walang proof. Kasi pag walang medical proof, sasabihin lang nung isa, permanent incapacitated, yun na naman. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Miyerkules. Para sa Pinoy BTS fans, may bubuksang exhibit sa Quezon City, tampok ang Bangtan Boys. World-class ang exhibit na may tampok pang immersive experience. Silipin po natin yan sa Frontline Report ni News 5 Digital Producer Von Bilinario. Philo Army, mag-ingay! Dahil all set na sa nalalapit nitong public opening sa Biyernes sa Gateway Mall 2, ang B-Starverse. Isang immersive experience, tampok ang BTS sa FACT Music Awards exhibition. Ipinasilip na sa ilang miyembro ng press ang exhibit. Sa unang bahagi pa lang, give na kaagad sa one-of-a-kind virtual reality experience. Mapapanood dito ang performances ng BTS tulad ng Butter, Yet to Come at Permission to Dance. Matapos nga yung virtual reality experience, pwedeng makita ng mga BTS Army itong bawat kwarto, kung saan makikita nga yung mga larawan at ilang items ng bawat BTS member. Bawal ang camera sa loob para hindi ma-spoil ang ganda ng bawat silid na dinisenyo ayon sa personality ni Jin, RM, Suga, J-Hope, V, Jungkook, at Jimin. Very immersive yung exhibit, so I felt very emotional kasi miss ko na talaga sila, but this one makes the missing, more worth it kasi yun nga, you feel their presence still even though they're not currently active as a group right now. Ito na ang pangatlong exhibit ng B-Starverse sa Southeast Asia. Pero this time, sinadyang iniba ang touch ng binuksang version dito sa bansa para sa Pinoy Army. Not only the Filipinos fans, but the fans worldwide, they are going to love it because it is a new experience, but specifically for the Filipinos. All out nga ang support ng piling Philo Army, mga P-pop group tulad ng Aja, Yes My Love, Kaya at First One, at iba pang inimbitahan sa purple carpet. Sa mga gustong ma-enjoy ang exhibit, bisitahin lang ang social media pages ng Bverse Manila para ma-check ang schedule at iba pang impormasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5.
Eto pa nga, ni-reveal ni Julia Barreto na na-ospital siya nitong mga nakaraang araw. Sa Instagram, kita si Julia na naka-thumbs up habang nakaswero. Naka-oxygen tube man, nakakangiti pa naman si Julia. Sa caption, sinabi niyang na-discharge at nakauwi na siya. Nagpapasalamat pa siya sa lahat ng mga medical staff na tumulong sa kanya. Sabi pa niya, naging paalala ito na kailangan niyang gawing priority ang kanyang kalusugan. Hindi na po idinetalye ni Julia ang dahilan ng kanyang pagpapa-ospital. Naging abala si Julia nitong mga nakaraang buwan kasunod ng release ng kanyang international series na Secret Ingredient. Eto pang matindi, kinilala ng prestihiyosong Cannes Film Festival ngayong taon ang batikang aktres na si Meryl Streep sa 2024 Cannes Film Festival. 5 minutong standing ovation ang ibinigay ng audience kay Meryl nang tawagin siya sa opening ceremony. Iginawad sa kanya ang Honorary Palme d'Or, ang pinakamataas na parangal sa pista. Pagkilala po ito sa kanyang naging impact sa film industry sa mga karakter na kanyang ginampanan. Kabilang na riyan ang Holocaust, Sophie's Choice, Death Becomes Her at Mamma Mia. Mas marami pa po tayong showbiz balitang ihahatid mamaya. Ang ilan sa mga yan, ihahatid pa ng isa sa pinakabagong Win Girls. Bago ang kanyang pakipagkulitan sa primetime, makikibalita muna sa atin ngayong gabi si Anna Ramsey. Susunod, mga aplikante sa Talisay, Cebu na gusto magtrabaho abroad na biktima ng illegal recruitment agency. Ang modus ng sindikato, parang pyramid scheme daw. Ilang residente sa Kenya na trap matapos gumuho ang tinitirahang gusali. At iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Hindi bababa sa 8 patay matapos madisgrasya ang isang bus sa Florida sa Amerika. Habang sa Kenya, ilang residente ang natrap sa gumuhong gusali. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad ni Elaine Fulencio. Gumuho ang gusaling ito na tahanan ng daan-daang informal settlers sa Nairobi, Kenya. Bumigay ang malaking bahagi nito noong mga nakaraang araw dahil sa malakas na ulan. Kahit inutusan ng lumikas, may ilang pamilya pa rin ang nagpumilit manatili sa 5 palapag na gusali hanggang sa gumuho ito at natrap ang ilang residente sa loob. Sa rescue operation, 4 ang nasagip pero posibleng may natrap pa sa loob. Sa ngayon, tumulong na rin ang Kenya Red Cross sa paghahanap sa mga biktima. Sa Florida sa Amerika, tumagilid ang bus na ito matapos makabanggaan ng isang pickup truck kahapon. Sakay ng bus ang 53 pasahero ng mga trabahador sa bukid. 8 sa kanila patay, 8 iba pa ang kritikal ang lagay habang higit 30 ang sugatan at nagpapagaling sa ospital. Agad na aresto ang driver ng bus na hinihinalang nakainom o nakadroga. Maharap siya sa patong-patong na kaso. Sa Peru, 13 ang patay habang 14 ang sugatan matapos tumaob ang bus na pagmamayari ng isang transport company. Binabaybay ang Andean Highway nang bigla itong bumulusok pababa, malapit sa bangin. Inaalam pa ang sanhi ng aksidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Mahigit 50 ang patay sa pagragasa ng lahar sa West Sumatra, Indonesia. Ayon sa mga otoridad, 20 pa ang nawawala ng rumagasa ang lahar sa probinsya. Nabaon din sa lahar ang mga bahay, gusali at kalsada. Noong Sabado, malakas na ulan ang naranasan sa West Sumatra. Kaya ang mga abo at bato na naipon sa paanan ng nag-alborotong Mount Marapi na nahaluan ng ulan, naging lahar na rumagasa sa mga bayan. Sa Argentina naman, lubog sa baha ang 2 probinsya dahil yan sa malakas na ulan naranasan sa southern Brazil at bumaba papuntang Uruguay River. Dahil dito, umapaw ang ilog sa lumamon sa mga bahay ng daan-daang pamilya. Halos 200 residente ang inilikas. % condition na raw ang pambato ng Team Pilipinas
sa Olympic rowing na si Giovanni Delgaco. Bukod sa pisikal, pinalalakas din daw ng Pinay rower ang kanyang mental health. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyo. Alas 5 pa lang ng umaga, abala na sa land and strength training ang Pinay rower na si Giovanni Delgaco. Kasama niya sa training sa La Mesa Eco Park sa Quezon City ang Philippine rowing team. Pagkatapos niyan, diretso na sina Giovanni sa water training sa dam. Wala silang inaksayang oras, lalo't 3 buwan na lang bago ang Paris Olympics. Kabilang sa training na ginagawa ngayon ni Giovanni yung tinatawag na 4x7 minute stroke. May itinakdang pacing yung coach nila na kailangan masundan niya at ang distansya niyan 2 kilometro. Si Giovanni ang kauna-unahang babaeng rower ng Pilipinas na nag-qualify sa kasaysayan ng Olympics matapos maipanalo ang Olympic qualifier sa South Korea noong nakaraang buwan. Kung ang coach ni Giovanni at former Olympian na si Edgardo Mayrina ang tatanungin, nasa 90% na raw ang kondisyon ni Giovanni. Kailangan niyang i-develop yung second 1,000, no? So, kailangan dito mahabang endurance training para ma-complete niya yung pacing niya from start hanggang sa 2 kilometers. Unang nag-qualify ang Pilipinas sa Olympic rowing noong 1988. Ayon kay Coach Ed, malaking bagay ang exposure ni Giovanni abroad. Nung sa akin 1988, alam mo, yung may equipments pa lang, then sa exposure, hindi tulad ngayon na talagang halos 3 beses ka makalabas isang taon. Para naman kay Giovanni, higit sa kondisyon, pinaka-importante sa kanya ang mental health. Crucial factor raw ito lalo't bilang first-time Olympian, mapapatapat siya sa mga veteranong atleta ng ibang bansa. Sa competition, sir, dun mo maano yung kung gaano ka tough yung mind mo. Kasi sinasabi nga natin na mind over body nga dapat mas malakas yung utak natin kaysa sa katawan natin. Sa June nakatakdang lumipad si Giovanni at ang kanyang coaching staff papuntang France para sa isang buwang training camp. Bitbit niya ang dasal at determinasyong masungkit ang medalya at gumawa ng kasaysayan para sa bansa. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyo, News 5. Samantala, binawian ng New York Knicks ang Indiana Pacers sa Game 5 na kanilang Eastern Conference Semifinal Series. Sinamantala ng Knicks ang home court advantage para tambakan ng Pacers, 121-91. Nakalamang pa ng hanggang 7 points ang Pacers sa unang quarter pero bumawi naman ang New York sa pamamagitan ng isang 22-10 run. Mula noon ay tuloy-tuloy na ang momentum para sa Knicks. Mainit na opensa ulit ang ipinamalas si Jalen Brunson na nagpakawala ng 44 points. Sa Western Conference naman, lamang ng Denver Nuggets sa serye nila laban sa Minnesota Timberwolves. Ang 3-time MVP na si Nikola Jokic ang nanguna para sa Nuggets sa likod ng 40 points, 13 assists at 7 rebounds. Nalimatahan naman sa 18 points si Minnesota All-Star guard Anthony Edwards. Balik sa Minnesota ang Game 6 ng conference semis ng Nuggets at Wolves sa Biyernes. May sports updates pa tayo mamaya. Stay tuned mga kapatid. Nabudol ng illegal recruitment ang libo-libong aplikante sa Talisay, Cebu na gustong magtrabaho sa ibang bansa. Ang modus paghahanapin ng iba pang marirecruit ang mga aplikante para maunang makalipad pa Australia. Nasa frontline na balitang yan si John Aroa. NBI kami, NBI. NBA. Sinalakay ng NBI ang beach resort na ito sa Talisay City, Cebu. Sa loob ng malaking tent, nakapwesto ang umano'y sindikatong sangkot sa illegal recruitment ng mga gustong magtrabaho sa Australia bilang magsasaka. Nagsasagawa pa sila ng orientation sa mga aplikante ng mahuli ng NBI. Nasa kote ang 9 na individual kabilang ang itinuturong mastermind na si Alice Rundes. Arestado rin ang kanyang sekretary at kahirang si Elisa Tunyakaw. Ayon sa NBI, 40 biktima ang nagsumbong sa kanila dahil sa pambubudol na ginagawa ng mga suspect. These victims were recruited for non-existent jobs in Australia as mango and coconut workers. Ang modus, papangakuan ng mga aplikante ng 2,000 pisong sahod kada oras para magtrabaho bilang magsasaka sa Australia. Pero bago sila bumiyahe, pinagbabayad na ng papanggap na recruitment agency ang mga dadalo sa kanilang seminar. Fees such as entrance fees amounting to 100 to 200 pesos, blogging fees 500 pesos, seminar fees 1,500, and t-shirts. They were made to pay t-shirts amounting to 500 pesos for those who will attend the seminars.
Target daw ng mga suspect ang mga taong parte ng isang grupo o organisasyon para mas marami pa silang mahatak na mga mag-apply. Parang pyramid scheme daw ang estilo ng sindikato kung saan kailangang mag-recruit ang mga bagong recruit. 2017 pa raw nagsimula ang modus ng sindikato. Libo-libo na raw ang nabiktima nila, hindi lang sa Cebu kundi sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang pangako nila ni Ma'am Alice, sir, punta tayo sa Australia, malaki ang sahod, buwan-buwan may pira kayo. Sabi ko, ma'am, kailan yan, ma'am? Sabi niya, pag tawagan lang kayo. Inutang yung mga pera nila. So paano na ang pamilya, di ba? Gusto namin yung katarungan para sa lahat, para sa buong bayan na wala na mabiktima. Napag-alaman din ng NBI mula sa Department of Migrant Workers na hindi konektado ang mga suspect sa sinasabi nilang kumpanya. Pinabulaanan naman ng mga suspect ang mga paratang. Ang iba sa kanila sinasabing biktima rin daw sila. Kasama raw sila sa mga na-recruit at para mauna na makarating sa Australia. Nag-apply kami para sa oportunidad na makapag-abroad para sa pamilya. Masakit para sa amin. Hindi madali. Maayos akong nag-apply. Kami dito tumutulong-tulong lang kami. Sinali nila kami sa pag-aresto. Di namin alam na illegal recruitment pala ito. Nadamay kami. Tumanggi naman magkomento ng tinuturong leader ng sindikato na si Rondes. No comment. Ayaw mo na namin magsalita. Talk to our lawyer. Nakakulong ngayon sa NBI Detention Facility sa Cebu City ang mga suspect na maharap sa kasong illegal recruitment in large scale at syndicated. Nananawagan naman ang NBI sa iba pang nabiktima ng grupo na magsampa rin ng kaso. Iniimbestigahan din ng NBI ang mga lokal na pamahalaan kung may pananagutan din sila. Napag-alaman kasing ginagamit na venue ng illegal recruitment ang gym at sports complex ng mga barangay. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Alas Pinas, pinakilalang bagong moniker ng ating national volleyball team. At kilalanin ang Win Girls na makakasama ni Kuya Will sa kanyang bagong show dito sa Kapatid Network. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Naka-4-peat na ang NU Bulldogs men's volleyball team sa UAAP na sweep ng Bulldogs ang UST Golden Spikers para makuha muli ang kampyonato. Mahigpit ang naging laban at muntik pang makabawi ang Spikers sa second set. Pero di na sila pinagbigyan ng NU. At tinapos na ang laban sa third. Nanguna para sa Bulldogs ang graduating senior na si Owa Retamar with 26 excellent sets. Sa women's volleyball naman, mainit din ang naging laban sa pagitan ng NU Lady Bulldogs at UST Golden Tigresses. Pero tinapos na ng NU ang laban in 4 sets at nakabalik sila sa championship ng UAAP. Samantala, Alas Pilipinas, ang bagong moniker ng ating national team sa volleyball, inanunsyo yan ng Philippine National Volleyball Federation o PNVF. Tulad ng kanilang moniker, umaasa raw ang PNVF na magiging ace o unbeatable ang ating mga pambato sa volleyball. Inanunsyo na rin ang ilang miyembro ng national team. Ilan sa members ng men's team, sina Jao Mandal, Lloyd Josafat, JP Bugawan, Noel Campton at Mark Espejo. Pangungunahan sila ni Coach Sergio Veloso. Nasa lineup naman ng women's team sina Ea Laure, Cici Rondina, Danny Ganler, Don Macandili Katindig at Gia Morado de Guzman. Sasamahan din sila ng ilang UAAP standouts. Si Coach Jorge Edson Souza de Brito naman ang mamamahala sa women's team. Actually, nung narinig ko yung Alas, it's like ace, di ba? Kunyari, parang nakaka-boost siya ng moral. Parang feeling ko kahit na hindi ako super galing, pero pag inisip ko na part ako ng ace, parang nakaka-lift siya ng confidence. So, ayun, maganda pangalan yung Alas. We all just want Philippine volleyball to rise, to improve as a whole. It's not just one tournament or individually. It's Philippine volleyball as a whole. So this is a huge step and we're very grateful for the added support this time around. Inanunsyo rin ng PNBF na magiging official broadcast partner at marketing hand nila ang Signal TV. Dahil dyan ay makapanood sa Signal ang laban ng ating national volleyball team sa Pilipinas Live app, One Sports, TV5 at RPTV. Kabilang sa mga nakalinyang tournament ang ABC Challenge Cup na gaganapin dito sa Pilipinas.
Yan muna ang latest sa mundo ng sports. Ako po si Andre Felix. Susunod, mga Win Girls o bagong co-host ni Willie Revillame sa Pagbabalik Kapatid Network, ipinakilala na. At mga entry ng katuwaan online mula buhos ng tag-init memes at pagdayo ng pop star sa handaan. Abangan sa Kwento Sang Minuto ni Mark Logan. Tuloy-tuloy pa ang makamulang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Dismayadong pamilya ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon sa pagkakabasura ng reklamo laban sa mga sospek na sina dating Police Major Alan De Castro at Jeffrey Magpantay. Ayon sa ina ni Catherine na si Nanay Rosario, plano nilang maghain ulit ng reklamo laban sa mga sospek. Umaasa rin daw silang matutulungan sila ng Senado sa investigasyon. Noong Abril lang, nang ibasura ng Regional Prosecutor ang reklamong serious illegal detention at kidnapping laban kina De Castro at Magpantay. Ayon sa prosekusyon, walang sapat na ebidensya para iakyat pa sa korte ang reklamo. Si De Castro ang sinasabing huling nakasama ni Camilon bago siya nawala noong October 2023. Dati nang tinanggi ni De Castro at Magpantay na may kinalaman sila sa pagkawala ng beauty queen. Tuloy-tuloy naman po, mag-asikasuhin ko naman po ulit. Tutuloy-tuloy pa naman po yung laban. Wala naman pong mababago. Hahanap po ng magandang makakapag-gain sa kanila para maano sila talaga. Titingnan po kung paano pa po ang aming magiging plano, kung ano pa po ang magagawa naming hakbang ulit. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Kombinasyon ng nag-uumapaw na talento, ganda at kakulitan ang hatid ng mga bagong makasama ni Kuya Willie Revillame sa kanyang Pagbabalik Kapatid Network. Kilalanin po natin ang promising young ladies na Win Girls sa Frontline Report ni Laila Pangilinan. Girl Power! Presenting ang mga win na mga bagong mukha na dagdag pampasaya at pag-asa para sa mga Pilipino. Ang magsisilbing co-host sa much-anticipated Balik Kapatid show ni Kuya Willie Revillame, ang Win Girls. Opisyal na nga silang winelcome ng ating mga big boss sa pangunguna ni Media Quest President and CEO Jane Basas. We're just really very happy that you trusted us. And we hope you enjoy the journey with us. It's a great organization. Just do well. All smiles na pumirma ng kanilang kontrata sina Inday Fatima, Quinay Mercado at ang biritera DJ na si Anna Ramsey. Kurutin nyo nga ako. Parang totoo to, no? Oo, talagang this is it. And I'm super duper excited na talagang ipakita rin no, yung kakayahan natin na makapagpasaya ng bawat kapatid. Nagpapasalamat po ako syempre sa Media Quest, sa MQuest Ventures, sa TV5. Kuya Will, maraming salamat po. Ang Reyna Batanggenyang si Quinay, hindi napigilang maiyak. Sobrang thankful daw siya dahil ngayon, hindi na lang daw ang kanyang halos 15 million followers sa TikTok ang kanyang maaabot. Sobrang excited na. As in, parang ilang days na akong hindi makatulog. Kay Kuya Will, thank you so much. And syempre sa TV5, maraming salamat ho sa pagtitiwala. Gagalingan ho namin, gagawin namin ang best namin para makapagpasaya ng maraming tao. Mula naman sa pageant scene hanggang sa pagiging online personality, mapapamalas pa ng kanyang charm at galing sa pagpapakalat ng good vibes si Inday Fatima. I'm very happy because it's an opportunity for me because isipin niyo po, hindi ko inakala isang probinsyana but now I'm on the TV, on the major live platform. And we will really work hard in order, of course, para magpasaya ng milyong-milyong Pilipino. Ayun naman din talaga ang goal ng show ni Kuya Will. Abangan ang unang 3 Win Girls sa bagong pasabog na show ni Kuya Will dito sa Kapatid Network. Kuya Will, handa na ang Win Girls na magpasaya kasama mo! Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5.
At eto na nga, bago po ang kanyang pagpapasiklab ng saya at pag-asa sa programa ni Kuya Will, sa atin po muna siya makikibalita. Mahusay na host, talentadong singer at hinahangaang DJ, Anna Ramsey. Welcome sa Frontline Pilipinas. Maraming salamat, Kalad Karen. Eto na nga, finally, lumabas na si Good Morning Kapatid host Dimples Romana sa newest Kapatid Dreamscape series na High Street. Sa eksena kagabi, pinakitang bigla na lang natumba si Tori na karakter ni Dimples habang nagbibisikleta. Tinulungan naman siya ni Tania, played by Angel Aquino. Sa preview para sa episode ngayon, itinampok naman ang pagpapasalamat ni Tori kay Tania. Palaisipan pa rin kung magiging kontrabida ba ang misteryosong karakter ni Dimples sa serye. Tutukan ng High Street, Lunes hanggang Biyernes, 9:30 p.m. dito sa TV5. At eto pang matindi, Beanie Fever is still on. Lalo na itong weekend, pumalo na sa mahigit 5 milyon ang monthly listeners ng Beanie sa Spotify. Sa datos ng streaming platform, sumampa na sa 5.3 million ang mga nakikinig buwan-buwan sa ating nation's girl group. Dahil dito, ang Beanie na rin ang most streamed OPM artist ngayon. Ang record na ito all thanks sa kanilang mga hit na mga awiting tulad ng Pantropiko at Salamin-Salamin. Magandang balita para mas ganahan pa ang grupo sa upcoming 3-day solo concert nila next month sa New Frontier Theater sa Quezon City. Welcome! Oh, yay! Excited! Hi, Hello Anna! Grabe ka naman ako. Pwede pa sample? Magaling kumanta yan. Magaling mag-host. Yes! Maraming salamat po for having me. So, kailan ka na namin mapapanood Nako, with Kuya Will? malapit na po yan. Malapit Abangan na. ninyo. Excited na rin kami. Kapatid, Thank you. certified kapatid na sila. Oo nga. Tsaka maganda yung combination yung tatlo. Parang yung rapport kagad makikita mo. Magkakakilala na ba kayo before pa or Actually, hindi? hindi po talaga. Parang mga 6 times pa lang kami nagkikita-kita. Eto na. Malapit na. Very soon. Very soon. Congrats ha. Alam nyo maganda rito pag dito kayo nag-i-intro. Ang taas agad ng rating. Tataw agad. Balita ko nga po, ganun daw talaga eh. Basta ito Ang paswerte ang Frontline Pilipinas. Alam mo kung ano abangan ko? Guesting ni Cheryl Cosing sa... Yun. Saan? Bigyan ng jacket ka! Programa ni Kuya Will. Siya muna mag-guest dito. Di ba, Yan. Andre? Uy, si Andre. Maraming salamat sa pag-guest nyo sa akin dito. here. Maraming salamat. Nako, Tito Mikey, sige. Dalas-dalasan mo pa. Alam mo na. Alam mo na. At yan, ang mga balita, impormasyon dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas.